Timothy chapter 3. At sa ating mga panahon, welcome po kayo. Lahat po. Thank God. You are with us this morning. 1 Timothy chapter 3. Ito ho ang Bible Baptist Church na sinasamba natin ng Panginoon ayon sa kanyang salita. 1 Timothy chapter 3. Verse 15. Verse 15. 1 Timothy chapter 3. Kung wala pong Bible, and I want you to bring your Bible next time because this is a Bible Baptist church. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Amen. Every member of this church, we have the word of God. Amen. How to behave in our church. Amen. Sa parents and purpose. Diyos na maabang, Ama namin at Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo kami po'y lumalapit sa iyong buhay. Kinikilala po namin na kung wala ka sa aming buhay, wala po kaming magagawa. At kung wala ka rin po sa iglesia nito, wala rin po mangyayari sa iglesia. Higit sa lahat, nagkakaisaan yung mga anak, may katiyakan ng kaligtasan, at kumikilala na ikaw ang Panginoon ng kalambuhay. O Diyos, maraming salamat. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng Espiritu Santo, ay nakita namin ang katotohanan na kami ay pinili mo upang tumanggap sa kaligtasan mula kay Kristo. Pagpalain mo nga po ang iyong mga anak. Pamuna ka sa amin. Hawakan mo po ang aming mga kaisipan, hawakan mo ang aming puso, at ang aming buong katauhan. Naway ito'y paihandog namin sa paglilingkod sa iyo sapagkat napakalaki ng aming utang na loob ng biyaya na ibigay mo sa amin. Pagpalain mo po ang bawat tahanan ng iyong mga anak. Pagpalain mo po ang hanap buhay ng iyong mga anak. At o Diyos, salamat po. Pagpalain mo po ang negosyo ng iyong mga anak. Pagpalain mo, Diyos. Gawan mo sa kanila ang iyong talento, o Diyos. Karunungan sa pagpapalakad ng mga negosyo, ng mga profesyon ng iyong mga anak. Muna ka sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa ating paksa ngayong umaga, paksa po natin sa ngayong mga ay ang Iglesia ni Cristo. Paano natin makilala na ang Iglesia na nakikita natin, nakinig natin, ay yun na nga ang Iglesia ni Cristo? Kasi po may nagtatag ang Panginoon ng kanyang Iglesia. Amen? Yun yung sinabi niya sa Matthew chapter 18. Upon this rock, I will build my church. I will build my church. Ay, dahon na. I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. To God be the glory. Kahit na anong uri ng pang-uusig sa mga baptist, nanatili pa rin buhay, malakas, ang pangalan ng
Ebanghelyo ni Kristo. And that is where we belong. Paano natin makikilala na itong Bible Baptist ay Iglesia ng Panginoon Kristo? Una, ang ating paraan ng paglilingkod o pananambahan ay hango sa banal na kasulatan. Doon sa John chapter 4, ang hinahanap ng Diyos ay yung mga tunay na mananamba. At ang mga tunay na mananamba ay yung sumasamba sa Espiritu at katotohanan. This is in John chapter 4. Iniwanan na natin yung pananambahan na may mga imahen. Kuminsan kamukha pa natin. Iniwanan natin yun. Sapagkat itinuro sa atin ng Panginoon Kristo, they have the form of godliness, but denying the power thereof. They have the form of godliness. Ako, mga banal, kung tingnan mo, mayroon pang mga pabango na usok. Pagkatapos, ipinangangaral pa nila na yung tinapay na galing lamang sa bakery, katawan ni Kristo. Iniwanan natin yun. Umalis na po tayo doon. Bakit? Mali! At sa utos ng Panginoon, sabi niya, be ye separate, saith the Lord. Kaya nga po, tayo, Bible Baptist. Dapat lahat ng tao, kilanlin ninyo ang inyong kinasasagibang iglesia. Kaya kailangan mag-aral tayo. Mag-aral ng Biblia para huwag tayo mailigaw. Sapagkat yung mga nangangaral ng hindi tama, mali, aral ng demonyo, kung mananalita sila ay napakaganda hong magsalita. Nakakaharuyo ng ating damdamin. Sabi nga, power. Sabihin na libawa ng iglesia, si Kristo ay hindi Diyos. Yan ang binasa ko natin sa verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Diyos nahayag sa laman. Sino yun? Si Jesucristo. Nagkatawang tao. Amen! Kaya ang sino mang magsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, iyan po'y Antikristo. Pero ang iglesia nito ay tinataas ang katotohanan na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat yan ang sinasabi sa John chapter 1. John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was without, and the Word was in God, and the Word was God. And the Word was made flesh. 14. And the Word was made flesh. Ang salita o verbo ay nagkatawang tao. At nakita po natin, ayon sa mga sabi sa Biblia, nagkatawang tao si Kristo. Kaya sabi niya, ako'y tao. Itotoo naman, tao yun, sapagkat nagkatawang tao eh. Hinanggagong nyo kami. Hindi naman natin sinasabi na hindi siya tao. Sinasabi natin na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Maraming dahilan yun. Pero hindi po yan ang paksa natin. Ang paksa natin ay ang Iglesia ni Kristo. Isa ho, si Kristo po ay Baptist. Yung daltan sa speaker. Bakit ka? Kasi po,
bininyagan siya ng baptis. Tama ba yun? Sino ba nagbinyag kay Kristo? Pag bininyagan ka ng demonyo, i-English ka ng demonyo, mabuti na lang, hindi demonyo ang binyag sa'yo. Laging tao ka. Pag bininyagan ka ng mitulista ka. Correct? Mayroon ba pagtatalo doon? Pag bininyagan ka ng Iglesia ni Kristo, manalo. Iglesia ka. Pag bininyagan ka ng pari, kahit na hindi pari, pero nakasuot pang babae, hindi Katoliko ka. Tama ba yun? Kung bininyagan ka ng saksi ni Jehovah, Facebook kayo. may saksi, kasabi ka doon sa the kingdom hell. Kingdom hell. You see? Now, aral mo ito. Subukan nyo. Lahat ng mga yan, Puera Baptist, ang binyag ko ay hindi nagliligtas. Ang binyag ay hindi naghuhugas ng kasalanan. Prueba. Si Kristo may bininyagaan. O bakit may kasalanan ba si Kristo? Diyan lang mo, sila na kayo, sila lahat. Ang tama ay baptist. At dapat maging masaya ang mga Baptist people. Huwag na tayo magpapatumpik-tumpik. At huwag na tayo lakad balangka. Always forward. Why? Because we are alive. Our Savior is alive. Ang salita ng Diyos ay alive. And the Word of God is quick and powerful. Yan ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, salita ng Diyos. Isipin mo tawagin natin na demonyo yung mga Katoliko. Bakit demonyo sila? Yung aral nila eh. Aral ng demonyo. 1 Timothy chapter 4. Ang daming Katoliko. Kung isa no, maraming Baptist, hindi tinuturo ito eh. Oo. Kaya napakahina ng kanilang mga miyembro. Pero dito, kung mahina ka, ibig sabihin, ikaw ang nagpapahina sa sarili. Pero dapat malakas ka sapagkat buhay ang salita ng Diyos sa buhay. Oh, doctrines of devils. Doktrina ng mga demonyo. Ano yun? Verse 2. Ayan po. Speaking in hypocrisy. Sino mo sinusubo ang tinapay? E biskotso pa. Pinapaniwala ka na katawan ni Kristo yan. Huwag mong mumuyain, baka masaktan si Kristo. Yun ang mga tinuturo sa amin ng araw. Kahit dalangin po natin, ito mga Katolik, makinig dito sa mensahe ng Baptist. At na makita nila na ang pangaral natin ay hango sa salita ng Diyos. Diyan mo makikilala na ang iglesia niyan ay iglesia ng Panginoon Kristo kung ang aral ay naayon sa salita ng Diyos. Oh, ano pa ho? Forbidden to marry. Tatanong pa ba naman tayo? Ano ba religion yung nagbabawal mag-asawa? Nauna pa ito sa akin. Salamat kapatid ha. Nandiyan yung salita ng Diyos. Ang tumatawag dyan sa mga yan ay salita ng Diyos. Pinagbabawal mag-asawa. Bawal mag-asawa ang madre. Bawal mag-asawa ang pare.
At kung mag-asawa sila, tanggal na sila sa pagkapare. Kaninong aral yan? Hindi na natin kailangan. Pag-uusapan ko pa yan. Maliwanag naman, amen? Kung nagagalit ka sa akin ngayon dahil sa sinabi ko yan, hindi ka nagagalit sa akin. Nagagalit ka sa salita ng Diyos. Kasi hindi naman sa akin yan eh. Kayo young people, nagpagmamalaki pa ba na ikaw ay Bible Baptist? O ikinahihiya mo? Ano bang church mo? Christian. Oh! Tatak ng tunay na iglesia ni Cristo. Tumahay ang salita ng Diyos. At ang aral ay maliwanag. Sinasabi natin na ang Biblia ay hindi kabahagi sa ating kaligtasan. Ipinangangaral din natin na malalaman mo na ikaw ay ligtas. Hindi dahil sa ating karunungan, kundi ayon sa salita ng Diyos. Basahin natin 1 John chapter 5, verse 13. Umpisa natin sa verse 11. 1 John. Habang tinitingnan to, meron ko isa dyan. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. At walang dapat tatanggihan sa pagkain. Ang iglesia, bawal ang kumain ng dinuguan. Wala naman sinabi sa Biblia na bawal ang kumain ng dinuguan. Ang sinabi sa Biblia, bawal kumain ng dugo. Eh, siyempre, dugo eh. Yun po yung mga sinasampan ng mga gitano. Pero yung dinuguan ko, hindi pwede. Pwede. iluto yan ng mga Kristiyano. Sabi na, lahat ng nilalang ng Diyos ang mabuti. Pag ikainin mo yung lumalakad-lakad eh. Pati kaya, malinis yan. Malinis yan kaysa baboy. Kaya ito English. Hindi lang natin nakasanayan yan eh. Pero hindi natin pinagbabawal sa mga membro. Abay, kung gusto nyo kumain ng English, kumain ka. Tama ba yun? So, sino ang tama sa pagtuturo? Abay, hindi yung Bible Baptist. Kita-kita sa Biblia eh. 1 John chapter 5, verse 11. 5:11. Ayun na yun. And this is the record that God hath given to us what? Ano ibinigay ng Diyos sa iyo? Tinanggap mo yun, di ba? Ibinigay sa iyo walang bayan. Tinanggap mo buhay na walang hanggan. Eh bakit mo sasabihin na pagkakasala mo? Kakain na naman ako sa impyerno. Wala ho. Kung ikay tumanggap na sa Panginoon, ang ng Diyos, sumunod ka na sa aral. Hindi ka susunod sa aral ng Panginoon para maligtas, kundi dahil sa ikay ligtas na. Para ano po yun? Para sa blessing mo. Pag hindi ka sumunod, marami pong mga blessing na hindi ibibigay sila ng Panginoon. Sa halip doon sa iba na sumusunod. Siguro hindi naman malabo ito. And this life is in His Son. Oh. Sabi ng iglesia, kung hindi ka miyembro ng iglesia ni Cristo nila, hindi ka maliligtas. At dito sa iglesia ito, ang buhay na walang hanggan ay nasa Kanya na. Yan ang sabi ng Bible eh. Ano ba sabi ni Cristo? I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Kaya buhay na walang hanggang ay nasa kay Cristo. Tinanggap mo siya, kaya ang buhay na walang hanggang nasa iyo.
yung hindi tumanggap kay Kristo, wala pa siya buhay naman. Kaya patuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. At ipinangangaral natin, tinuturo natin, halina kayo, pag-aaral kayo ng Bible. Tanggapin niyo si Kristo. Lahat ay nagkasala, kailangan mo si Kristo. Kasi kung wala si Kristo sa buhay mo, wala kang buhay mo lang. Verse 12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Dalawa lang buhay. Yung kinaroonan ni Kristo, ay buhay na wala. Yung hindi kinaroonan ni Kristo, walang buhay na wala. Dalawa lang po yun. So, tanongin ko kayo, tinanggap mo ba si Kristo? Tinanggap mo ba si Kristo? Kapag tinanggap mo na po, hindi kayo walang buhay na wala. Yun ang sabi ng Bible. Hindi ako isabi. Ipinaabot ko lang sa inyo yung sinasabi sa Bible. He that hath the Son hath life, but he that hath not the Son of God hath not life. Hindi ako may sabi niya. Biblia may sabi niya. Pag tinanggihan mo ang salita ng Diyos, si Kristo tinanggihan mo. Bumalik tayo doon sa bautismo. Lahat po ng mga apostolis ni Kristo na bautismohan ni ngayon, John the Baptist. Nagtatag si Kristo ng kanyang iglesia, lahat ng unang miyembro ay nabautismohan ni John the Baptist. At kung nabautismohan ng Baptist, naging mga Baptist. Correct? Ginawa ang mga miyembro ni Kristo sa kanyang iglesia, ay hindi mga Baptist. Alam nga namang Baptist yung mga miyembro doon, itatayo ni Kristo Katoliko. Hindi tama, hindi ba? Kaso, lahat ng mga bininyagan ni John the Baptist, siyang unang-unang miyembro ng iglesia na tinatag ni Kristo. Yun yung iglesia na sinabi niya, the gates of hell shall not prevail against you. The gates of hell shall not prevail against you. Ang iglesia, sinasabi natin, kailan pa nag-umpisa sa iglesia ni Kristo? Pinatayo ni Manalo. 1940. Ano yun? Ano yun? Isipin mo, 1940. Eh, hindi ho. Lumubog lamang. Okay? Sira. Tinalo. Lumubog eh. Isipin mo, 1,400 nandoon sa ilalim ng tubig. Siguro yung ginagamit ng China, naghahanap ng langis doon sa teritoryo ng Pilipinas. Ang Bible Baptist Home, ang pinag-aralan mo. Katulik ko na mismo ang nagsabi. Ang kalang mga pag-uusap, pag-ilagay mo nga yung sinabi. Yung kayo. Yung Cardinal. Cardinal o baba. Yan. Yung si Cardinal Jesus. O Cardinal po ito, hindi Baptist ito. Ayan. Please read it. Were it not that the Baptists have been grievously tormented and cut off with a knife during the past 1,200 years. Kailan na sinabi ito? Ang 15th century. Ito, nakasulat sa kasaysayan ng Katoliko. Mula noon, noong Reformation, sila Martin Luther, before Martin Luther, may mga Baptist na. Kinuha lamang ni Martin Luther yung aral ng mga Baptist. The just shall live by faith.
Arabs swarm in greater number than all the reformers. Wow. Wow. Pagsama-samahin mo ng mga Metodista, Luterano, UCCP, mas marami ang Baptist. All because they believe the Word of God. Huwag ko kayo, isusulat ko yan eh. Pag-aralan ko. Kausapin niyo yung tayo. Huwag mo na yung palabas, ilagay mo. Tagaan. Nandun ako sa mutuan ng isang makarami ang pulis. Nakapag-broadcast ako 2 beses. One morning. Kasi kilala ko ng mga broadcaster ko. Yung susunod sa akin, pare. Pero hindi Katoliko. Orthodox. Tanong ko kagad sa kanya, sabi niya, Greek Orthodox daw siya. Kasi pagkatapos niya, pinagayaan ko siya. Sabi ko, Brad, kamunti ko na tawagin padre. Brad, halika. Ito araw ko rin. Doon yung mga buwatas ko. Bigay lang na ikaw, Bart. Breakfast. Kay mama. Ako kumain. Ha? Alam mo niya, ako hindi. Greek Orthodox siya. Manipis lang. O wala pa akong binata. Kumagkano ko ba mag-asawa? Tapos may salamin pa. Good. Sabi ko na sana, punta sa project at si Mama. Yes! Kaya tigong. Nandiyan ako. Pangkuha eh. Sa natin, makapunta rin ako. Oo. Sana pumunta. Sasabihin ko na, lahat ng mga tagasunod ng demonyo, malis na. Pero lahat ng mga gustong magbago, manatiling. Ang salita ng Diyos ay libre. Pinangaral na. Balik tayo sa 1 John chapter 5. Nandun na tayo sa verse 12. Ang kinaroonan ng anak ng Diyos ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos, wala. Sa verse 13, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that you may know you have what? Alam mo ba na mayroon ka ng buhay na walang hanggan? Alam mo yun? Aba, hindi ka naman baptist ka. Pero remember, si Judas ay baptist. Si Judas ay baptist. Sana naman walang Holy Spirit. Alam mo, yung Judas naman ang miyembro ng simbahan, yun yung mga hindi sumusunod sa alam ng Diyos. Yan yung mga Judas not paid. Judas not paid. Si Judas. Okay, rapinig lang eh. Ito na ba kayo? Natutuwa ko. Ito na kakagay mo. Yung mga nakaraan. Hindi ko na nakikita. May anino dito. Nakikita eh. Mabuti lang hindi Judas ito. Kasi yung hindi Judas, ay nagpabackslide. Sa makatwid, ang tatak ng Iglesia ni Kristo, ang tunay, yung mga tumanggap kay Kristo, mayroon ng katiyakan ng kaligasan. Yan. Gusto ko, turuan kayo ba kung paano mag-ibig. Kaya, si Jeff, gusto ko wala yan dito. Pagka gusto kong marinig yung amen yan, gusto ko nandiyan yan. No, see? So, nakita na ko ba ninyo itong
ilang tatak ng Bible Baptist. Naniwala ba kayo ngayon na ito ang Iglesia ni Cristo? Ayon sa salita ng Diyos, ito ang church na tinayo ni Cristo. Na sinabi niya, upon this rock, I will build my church. God be the glory. Amen. 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 Tingnan natin. Meron nung sinabi doon sa Isaiah, sa naman pa, sa mga anak ng Diyos ito. Isaiah, chapter 1. Tingnan natin. Tuturo ko pala sa inyo. Tuhan tayo mga salita rito. Sa mga anak ng Diyos na nakakaalam na araw-araw nagkakasala tayo. Araw-araw hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Ito sa Isaiah chapter 1 verse 16. Basahin niyo natin sabay-sabay. There you go. Verse 17. Verse 18. Verse 19. He shall eat the fruit of the land. Blessing po yun. Blessing po yun. Nakalagay na, wash you. Ganda linis kayo. Wash you. Anong pangalan? Wash. Apelido? You. May mga exit na yun. Mayu. Pagkakita tayo, Mrs. You. Ay. Pero meron tayong libro kayo. Wala lang tayong libro teaching kami. Show me. If you be willing and obedient, you shall eat the fruit of the land. Pagpapala. Yan ang kasiyahan ng mga Kristiyano. Balikan mo na. Doon sa verse 6. Pero mo sinabi doon. Isaiah chapter 1 verse 28. And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together. And they that forsake the Lord shall be consumed. They that forsake the Lord. Nandiyan na sa iyong Panginoon kung mo nag-iwanan. Patuloy! Tama ba? Amen. Kasi po, pag hindi ka nagpatuloy bilang anak ng Diyos, ay mawawalan ka ng kasiyahan sa Panginoon. Amen! Magbabackslide ka. Backsliders! Cannot please God. My prayer is that in this church, we have no backsliders. Kanino kayo? We are all obedient. Obedient to the Lord. Ulitin ko po. Verse 29, and they shall be ashamed of the ox
which ye have desired, and ye shall be confounded from the gardens that ye have chosen. For ye shall be as an oak whose leaf ready, and as a garden that hath no water. And the stone shall be as a stone, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none will miss. Pag binasa natin yun sa John chapter 15, yung hindi naglilingkod ay tatapasin yung sanga, at yung sanga ay susunugin. Yan ang sinasabi lahat ng mga iglesia, Katoliko, kapag hindi kayo sumunod, ito ang aral, hindi kayo sumunod, ay tatagpasin kayo para kayong mga sangang tuyo at kayo susunod. Ito hindi. Halimbawa lamang po yan. Na ano? Na yung mga anak ng Diyos na hindi sumusunod, mawawalan po ng pagpapala. Mawawalan ng kasiyahan. And they become unprofitable. Kaya ako by the grace of God, kahit na marami akong kakulang, binibigay ko po ang salita ng Diyos. Amen. Bago po binibigay ang salita ng Diyos sa inyo, mula muna sa akin. Pinipris ko ang salita ng Diyos sa aking puso. Let us work together! Sa Ephesians, chapter 5. Ephesians, chapter 5. Ano yung salita ng Diyos? Ephesians, chapter 5. Ito po, verse 25. Ephesians 5:25. Husbands! Husbands! Amen. Husbands! Love your wife! Yes, salamat po, Pastor. Apat palang asawa ko. Plural eh. Yun ang kaisipan ng hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Kasi plural po yung husbands. Kaya plural yung wives. Sa baba mo na ako. Sa ibang talata, Mainit. husband with one wife. Eh gusto, wala naman sinabi dyan na bawal ang concubinage. Eh kung yan ang gusto ko, sige. Subukan natin. Kung magagaya mo si Duterte, salita niya ito, na wala daw siyang pinirmahang butcher para sa kanya. Ang pinirmahan lamang niya yung kanyang salary. Yun ang sabi niya. Salary niya at hinahati pa sa dalawang pamilya. Kaya kung meron kang 5 na susuportahan, eh hindi ba mo yung salary mo ng 5? Ang sweldo mo 25 mil, divide by 5, 5,000 sila, ikaw wala na. Ewan ko, kung mayroong asawa na papayag ng gano'n. Sige, sa inyo na yan. Divide ha? Divide. Ikaw, Cebuana, 5,000. Ikaw, Ilocana, 5,000. Ikaw, Kapampangan, 5,000. Ikaw, Tagalog, 5,000. Ilan na ba yun? 4. O ikaw na, taga Cordillera, 5,000. Meron. Sabi na taga Cordillera. Ha? Eh, ikaw.
Ayun o. Pipindot na Ilaw mo nag-bibig. Ah, patay mo yun. Patay mo dito siya. Hindi dito. Dito sa gitna. Ang sabi sa Bisaya, ang Nagbibiling siya. malipayong bana, Kanina ka pangat pa na yan. mao ka na ang nagasustentos sa Kaliwa. isang pamilya. Wala sa harap. Kanan. Iyang hinigop. Yan ang dalawang... Love your wife. Ano naman na ako? Tuwing kami pupunta dito sa kapila, tinatanong kami ni Delia, saan tayo pupunta? Sa kapila. Usually, saan tayo pupunta? Sa kapila. Sabi ko, ano bang araw ngayon? Linggo. O kung linggo, saan tayo pupunta? Sa kapila. Anong pangalan ng kapila niyo? Bible Baptist. Sino ang pastor? Sami Piste. Eh ako, sino ka ba? Ang hirap mahalin. Ang hirap mahalin ng babae na hindi nagmamahal siya. Lalo na yung hindi mo kilala, hindi ka kilala. Pero dahil sa magandang Isus ko, mamahalin ko pa rin. Sarap ano? Sarap ano? Ano kaya, bukas pakalawa, nagkaganito ka, mamahalin ka pa kaya ang asawa mo? O papalitan ka na? O dadagdagan ka? Ha? Grabe ano? Grabe ano? Anyway, masaya naman kayo eh. Kasi, mayroon tayong trabaho. Lapel yan. Lapel yan. Galaw mo yung lapel, pastor. Ayun. Sana. Yung pera mo sana. Binigay mo ba yung pera mo? Kasi sabi niya kanina, wala akong pera. Wala akong pambayad. Sabi ko, Len, kumuha ka ng 100 sa hospital. Kasi wala namang iba. Bigay mo. O, ito pera mo. Sana yung 100 mo. Yung pera mo kanina. Wala na? Pinamigay mo na? Oo. Ito mo na, wala daw pera. O, tino, baka nasa lidi mo. O, tino mo na, o. Ayun, ito, kita mo. Ayan, o. Nasa lidi niya. Pinakatago-tago. Pakinggan po nito sapagkat ito, babasahin ko lahat sa inyo para malaman ko yung aking damdamin sa mga anak. Maaaring mapulutan yun ng aral. Ito. Hindi ko binubura ito.
I was barely 10 years old, I remember being afraid to ask you to buy me toys. So, nagparinig lang ako sa iyo once. You didn't say anything. So I prayed for months and months for you to buy me a Barbie doll. I prayed and prayed and prayed. So, nabasa ko yun. Sinagot ko. Was your prayer answered? So, and then one day, after your morning hearings, you called the house and asked our maids to bring me to National Bookstore. There you bought me a Barbie doll. I didn't get the one I really wanted because they ran out of it already. But I got a different Barbie doll. That is the toy I remember the most. And even to this day, it makes my heart grateful thinking of it. Thank you, Dad. I love you very much. Sabi na, nabasa mo ba yung binasa ko? Sabi ko, yes, I did. And you made me cry. Now I fully realize that little desires of childhood, if fulfilled, do not pass by with the aging years, joyful and melancholic. Memory evening. I almost went to the hospital last night for severe body pains, but this morning I felt a little relieved and was able to extend help to poor clients in Cavite and in the afternoon in Mandaluyong. Now I am on my way to our prayer meeting in Quezon City. Sabi niya, it's time for an executive checkup. When do you have time? Sagot ko, pag nakakolekta na ako ng malaki-laki, then it's my time. Sabi niya, kahit hindi malaki, pwede naman kami magkakapatid tumulong. Malaking bagay. Pero hanggang na wala pa. Salamat! But may kanya-kanya na kayong pamilya. Praise the Lord! It's a fine morning. I just got up from my altar morning prayer. I felt better than yesterday. I thank the Lord for someone who had said, I love you, God. Tapos, sabi niya, you woke up early. Kasi maaga ako nag-text sa kanya. Ito sabi ko sa kanya, alam mo na, early to bed and early to rise makes Pinky healthy, wealthy, and wise. Katatapos ko lang bista sa Marikina. Now, I'm going to eat at home or at the office. Your mom woke up at 6. Tapos na ako mag-almusal. Tapos, sunod araw. Text naman ako sa kanya. Good morning. Sumagot. We are modeling our house in Fairview. Do you want to live with us here in Fairview? If you do, we would remodel it differently. So, you and Mom can have your own house in the same lot. I like it very much. Your proposal is very, very much welcome. Talagang gusto ko. Pero, isipin lamang na na kusang loob ng kanyang anak na nagmamahal sa kanyang ama. But, the circumstances that I am in, or with your mother, it seems that yung mga tumutulong at nag-aalaga sa amin ay hindi namin may sasama dyan. Sa maraming kadahilanan. At isa pa,
naghahanap buhay pa naman ako. Ngunit kung magiging masaya naman sa iyo na ipagawa mo yung binabalak kong tirahan para sa amin ng mama mo, ipagawa mo ayon sa iyong plano para sa amin, at kung dumating ang panahon na di na ako makakapaghanap buhay, yan ako kasama ang iyong ma'am manirahan sa tahanan na bunga ng iyong pagmamahal sa magulang. At mapapalapit pa kami sa mga apo na kapwa namin minamahal. Ako na lamang ang magiging tagapag-alaga ng mamo at balik houseboy ako. At iaayos ko pa rin itong bahay sa Kainta. Maraming salamat. Muli at God bless you, anak. Meron pa siya namin. Tyler, yung asawa ko niya, brought the idea up earlier this year already that it might be best of you and mom were with us. Hindi lang siya, hindi pati asawa niya. Tapos sinagot ko, that's very good of him to think good for us. End of the story. Mayayaman yung mga anak ko. Si Delamar, unang naging milyonaryo to. Yung panganay niyang anak, milyonaryo na rin. Wala pang 5 taon. Grabe din po. Kaya na sinabi ko na po sa inyo, yung mga anak ko. Sabi ko, don't walk under the shadow of your father. Create your own shadow. Independente sila. Kanya-kanya na sila. Mayroon akong Diyos na pinaglilingkuran. Hindi ako umaasa sa mga anak. Umaasa ako sa Diyos. Alam ng Diyos ang pangailangan ko. At alam ng Diyos ang conviction ko sa aking iglesia na pinaglilingkuran. I am a Baptist and a Bible Baptist. At panigresin ka, wala akong makakahila sa akin. At ibay ang salita ng Diyos sa buhay ko. At yan po ang nais kong ibigay sa inyo na ang salita ng Diyos ay maging matibay sa buhay natin. Walang makakahila. Walang makapagsasabi. Katoliko, mali ang Baptist. Ako. Kung forward ka lang, sasabihin mo lang na tinatago ko si Kristo, may buhay na wala hanggang na. You see? Unbeliever yun! Pero tayo, believer! Only believers will go to heaven. Kabilang yun, happy na. Today, nagkakaisaro tayo sa pananampalataya. Amen. At itong iglesia nito, ito ang puri ng iglesia na itinatag ng Panginoon. At dito ako susunduin ng Panginoon sa iglesia. Amen. Dalangin ko na I will die in my bosom. Na kung ano ako kahapon, ngayon, dahil din ako pagdating ng susunod sa akin. Alam ko nyo, may napagpupwentuhan ko sa mamatay kapatid ko, yung konsulan. Ako namatay yun sa ospital. Kausap niya yung kapatid ko, yung doktora. Grabe. Sinusunod ako sa kanas. Pero sabi ko sa kanya, alis dyan! Hindi ako sasama sa iyo. Ang susunod sa akin, Panginoon. Nawala na mo. Nawala na. Kung totoo man yun,
O hindi, it has been said, bahala ng Espiritu magbigay ng kahulugan sa ating buhay. Mayroon naman tayo mga kapatid na nang mamatay ho, parang natulog lang. Parang natulog lang. O kaya na bahala dyan ha. Yung utang po kay check, bayaran mo. Then he closed his eyes. Naku. Kung may namatay, makisabi mo kay Gusto. Na makuha na ako sa kanya. Yan namatay na. Parang natulog lang. Mayroon naman kayong nabalitaan na nung mamatay ho, nagsisigaw. Oo, nagsisigaw. Nagmumura pa eh. Oo. Oo, yan. But to God's people, they died peacefully. Because God had given them the peace that passes all understanding. Ang kayapaan na hindi mailarawan ng anumang uring salita. Because it is a God-given word. God in your heart. Sabi niya, kaya ngayon ito, ang dami ko mga nakasagay. Menos 10 para uwi. Kasi, tignan ko nyo. Billions niyang nagagastos ng gobyerno para sa kapayapaan. Pero may kapayapaan ba? Ang gapo! Sabi ng Pangasinan, tama ba kung G? Ang gapo wala. Ang galatok yung gano'n. Ang gapo wala. Ang gapo wala. Tama ba yun? Amen. Ito Pilipino ito. Peace, peace. Pero ano sabi naman nun? Peace, peace, but there is no peace. Ang kapayapaan po ng mga anak ng Diyos ay sa puso. Sa puso. Knowing now, when I draw my last breath, I will see my Lord as He is. Amen. May katiyakan. I shall see Him face to face. And then the story saved by grace. May dala. Awitin po natin. Saved by grace. The church. Jesus loved this church. Jesus loved this church. Let's sing it. Go. Someday the silver cord will break, and I know verse 25, the Ephesians Bible 5:7. says, Christ also loved the church and gave himself for it.
This is the church we are in. Amen. Christ died for it. God be the glory. Ephesians 5:25. God be the glory. Makita mo yun, 5:25 na Ephesians. Look at it. That Christ loved His church. Highlight mo sa dito. Christ also loved the church and gave Himself for it. If Christ loved this church, we should love this church. We should support the ministries of this church. We should pray for this church. Natiyak natin na ito ang iglesia ng Panginoon. Be a part of it! Aral na tayo iniligtas o magitan ng biyaya ng Diyos. Amen. Let's sing the third stanza. Let's learn the third stanza. Someday, sumasamba sa Panginoon Kristo. Kaya mo ba, kapatid? Sabihin mo na, sa biyaya ng Panginoon, kung paano inibig ng Panginoon Kristo ang iglesia ito, ay gayon din ako. Mamahalin ko ang iglesia ito. Paglilingkod ako sa Panginoon sa iglesia ito. God be the glory. Habang natin na lang, everyone, naniwala ka ba na ang iglesia ito ang siyang itinatag ni Kristo? Let me your hand, habang lahat ay nakayo. I believe by the grace of God that this is the church that Jesus built. Let me your hand. Let me your hand. Let me your hand. Let me your hand. Let me your hand, because I want this to be a landmark between you and God. That today, July 3rd, you have made a recognition that this is the church that Jesus built. Let me your hand. Wave it, wave it. God bless you. God bless you. God bless you. Now, with your hand. By the grace of God, I shall be faithful to this church. Lord, help me. Let me your hand. I will serve. I will serve Him. God be the glory. Lord, bless you people. They all raised their hands. And those, there may be, who did not raise their hands, oh God, that the Holy Spirit will teach them that is the true church that Jesus built. So that all of us, one day, we can all say, and I shall see Him face to face and tell the story, saved by grace. Oh God, thank you. Thank you. While everyone sumasamba sa Panginoon, kung meron po sa ating kalimitan na naunawaan niya na ang hindi kinarunan ng anak ng Diyos ay hindi kinarunan ng buhay. Katapat ang kinarunan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngayong umaga, kung naunawaan mo na yan, nais mong tanggapin si Kristo na sariling tagapagligtas, habang lahat ay nakayuko at sumasamba, just raise your hand. Pastor, nais mong tanggapin si Kristo na aking sariling tagapagligtas. Let me your hand. Let me your hand. Meron? Meron? Kung pagpalain mo po ang mga anak, pagpalain mo po ang bawat isa. Lahat makakaawit na I shall see Him face to face. Oh God, thank you. Thank you. Doon sa mga nauna namin, mga Kristiyano, na may pagmamahal sa iyo.
nakakaawit, nakakagawa ng mga awit na nagbibigay ng papuri sa iyo at nagbigay ng pag-asa sa amin. And I shall see him face to face until the story is saved by grace. Bless your people. Lord, bless your people. In Jesus' name. Awit na magsamba. Sige! Pag-ibig ng Diyos, ang dakilang biyaya ng Panginoon Kristo at dakilang patnubay ng Espiritu Santo ay sumaating lahat sapagkat ang lahat na ito'y ating tinadlangit, ginagampanan sa pangalan ni Kristo na ating tagapagligtas. At lahat ay masasabi, Amen. At kasi po,